Meanwhile, ni Presidente Duterte. Natuto na tayo eh. Ano yung mga mali na ginawa noon, ayaw natin ulitin. Yun. Ipinakita din ng NHA sa PTV News ang sample unit ng mga temporary shelter na ilalagay sa Marawi. Malaki raw ang kaibahan ng mga ito. Ito ang sample ng temporary shelter na pinapagawa ngayon ng Duterte administration para sa mga bakwit sa Marawi. 160,000 pesos ang halaga nito, na ang laki ay 22 square meters. Kumpara doon sa pinagawa ng Pinoy administration na umabot sa mahigit 800,000 pesos. Nagawa lang naman sa Coco Lumber at Light Materials. Di tulad dito na ito ay gawa sa galvanized steel plates sa labas at light materials naman doon sa loob. Bukod sa single detached sa mga ito, mas malaki rin daw ito kaysa sa mga temporary shelter sa Yolanda. 7 katao ang kakasya sa bahay na ito, kung saan may 3 malalaking bintana para labas-pasok ang hangin, at sinadya talagang kakasya 7 katao dahil meron siyang sala, at dito naman ay ang magiging kusina. Ang pinagkaiba ng temporary shelter na ito doon sa Yolanda, para sa Yolanda victims, ay meron itong sariling CR. May shower na, may kubeta pa. Di tulad yung sa Yolanda na pawang tulugan lamang. Sa Disyembre raw bago magpasko, inaasahang halos 2,000 pamilya na makikinabang sa mga temporary shelter. Ang isa pa raw malaking kaibahan ngayon, Si Presidente talagang hands-on doon eh. Talaga namang almost every 2 weeks ata andun siya. Mapunta doon sa ground zero, mapunta sa transitional shelter site, laging andun. Iba yung Presidente natin ngayon. Sipag. Siguro may bearing na rin. Talagang yung sabihin natin na meron siyang political will talagang gawin yan. Balik Marawi si Pangulong Duterte para ipamahagi ang karagdagang pabahay sa mga residenteng naapektuhan ng kaguluhan sa naturang lungsod. Pinangunahan din ng Pangulo ang paglulunsad ng programang pangkabuhayan para sa mga bakwit. Tapos bumisita sa probinsya ng Albay, sunod namang pinuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Marawi City. Dito pinangunahan ni Presidente Duterte ang pagbibigay ng Certificates of Acceptance and Occupancy sa mga kapatid nating Maranao bilang tanda na pagmamay-ari na ng mga ito ang mga housing units. Karagdagang 150 kabahayan ang muling ibinigay sa mga residenteng naapektuhan ng kaguluhan sa syudad. Ito na ang second batch ng pagbibigay ng mga bahay. Una ay noong December 27 kung saan 250 bahay ang nauna nang naipamahagi. Sa makatuwid, 400 ng temporary shelters ang naiti-turn over. We will continue to fund. As a matter of fact, nandito yun sila, DTI, si Agriculture wala, but si Berna, nandito, you were mentioning about agriculture. Diyan kami magbuhos ng maraming rehabilitation of your agricultural production here. Target ng pamahalaan, katuwang ang Housing and Urban Development Coordinating Council, National Housing Authority at Department of Public Works and Highways na makapagtayo ng 6,700 na transitional shelters at sa ngayon, umaabot na sa 1,170 ang naitayo sa Sagunsongan lamang. Courtesy of NHA, dagdag pa rito ang 300 housing units na naipatayo naman ng PAGCOR. Ayon sa mga kinauukulan, nagkakaroon lamang ng konting delay ng pagte-turnover dahil sa masusing validation na kanilang isinasagawa sa mga residente dahil nais nilang masiguro na isang legal na residente ng Marawi City ang mabibigyan ng bahay at maituturing na biktima ng kaguluhan.